Patunay ng alien life, yan ang iniisip ng isang grupo ng astrophysicists sa kanilang nadiskubre. Ang kanilang nakita ay bagay na dati nag-i-exist lamang sa science fiction at sa tingin nila ay hindi lang isa ang kanilang nadiskubre, kundi 7 at makikita ito sa sarili nating galaxy, ang Milky Way. Ito ang Dyson Sphere, ideya ng isang alien megastructure na unang nabanggit noong 1937 ng isang British philosopher at science fiction author na si Olaf Stapledon. Nabanggit niya ito sa kanyang libro, Ang Star Maker, kung saan inilarawan niya na dahil sa sobrang pag-advance ng isang civilization ay kaya na nitong bumuo ng isang megastructure na nakapalibot sa isang star para i-harness ang energy nito. Pagkalipas ng 23 years, isang physicist na si Freeman Dyson ang nag-publish ng isang paper. Sa paper na ito, dinitalya niya kung paanong theoretically ay gagana ang mga alien megastructure na ito. At hindi lang yon, isinulat din niya kung paano nga hanapin sa universe ang mga alien structures na ito. At yan nga ang ginawa ng isang grupo ng mga astrophysicists sa isang proyekto na tinawag nilang Project Hephaestus. At sa tingin nila ay nakakita sila ng mga alien megastructures na yan sa ating galaxy. Totoo kaya ito? Nakakita ba sila ng 7 Dyson Sphere? O baka naman 7 unexplained phenomena sa ating galaxy lamang ang kanilang nakita? At gusto lamang ng mga astronomers na isiping Dyson Sphere ang mga ito. Para maintindihan natin ang sitwasyon, pag-usapan muna natin ang Dyson Sphere. Paano nga ang idea ng discovery at existence nito ay hindi masasabing science fiction lamang. Para magkaroon tayo ng idea kung bakit nag-i-exist ang mga Dyson Sphere sa universe, kailangan natin tingnan kung paano bang nabubuo ang isang sibilisasyon. Sa ating history, kaakibat ng technological advancement ang access sa enerhiya. Yan ang katotohanan sa lahat ng sibilisasyon dito sa Earth. Mas maraming enerhiyang ginagawa o hino-harness, mas nagiging advanced ang sibilisasyon. Sa ngayon, 3 klase ng kategories ang pinagkukuhanan natin ng enerhiya: fossil fuels, nuclear energy, at renewable energy. Habang mas lalo nakokontrol natin ang mga energy sources na ito, mas lalong umuusad ang ating sibilisasyon. Kung magiging maayos ang lahat, kung hindi natin sisirain ang ating mga sarili, darating tayo sa puntong makokontrol natin ang lahat ng resources ng ating planeta. At sa puntong yan, masasabi nating type 1 civilization na tayo sa Kardashev scale. Ang scale na yan ay kategorya ng sibilisasyon base sa dami ng nagagamit na enerhiya at control sa enerhiyang available sa kanila. Ang type 1 civilization, complete control sa resources ng planeta, kayang manipulahin at kontrolin ang weather patterns, kayang i-harness sa mga bulkan, bagyo, kahit pang lindol, at gawin itong enerhiyang pwedeng gamitin. Ang type 2 civilization naman, kaya ng kontrolin ang enerhiya ng kanyang host star. Kung aabot tayo sa scale na yan, magiging madali para sa atin ang maglakbay sa buong solar system, sa ibang parte ng ating galaxy, o baka nga sa ibang galaxy pa, gamit ang mga warp drives at wormholes. Sa sobrang dami ng enerhiya, hindi na tayo limitado kung saan tayo pwede mag-explore. At ang type 3 civilization, may kakayahang makontrol ang enerhiya ng bawat star sa kanyang galaxy. Ang Milky Way may humigit kumulang 100 billion stars. Isipin mo kung gaano karaming enerhiya yan para sa isang type 3 civilization. Pero nasa na ba tayo sa scale na yan? Walang kaawa-awang tao. Nasa type 0. 0.7 ang eksaktong numero sa Kardashev scale. Ngayong alam na natin ang mga scale na yan, alam nating ang type 2 civilization kayang gumawa ng Dyson Sphere. May ilang klase ng Dyson Sphere ang pinopose ng mga astrophysicists at sci-fi authors. Andyan ang Dyson Sphere na bumabalo sa buong host star, kinukuha ang 100% ng enerhiya. Kaso hindi stable ang ganyang disenyo, delikado sa collision, at maaaring bumagsak lamang ang buong structure sa mismong host star. Kaya't may isa pang proposed design at tinawag itong Dyson Swarm, kung saan maglalagay ng napakaraming solar panels na nakapalibot sa star. Mga rings ng satellites kumukuha ng enerhiya gamit ang mga malalaking solar panels.
Ngunit Dyson Sphere man o Dyson Swarm, hindi kakayanin ng isang planeta ang materyales na gagamitin sa pagbuo nito. Kaya't ang isang Type 2 civilization kukuha ng materyales mula sa ibang planeta sa kanilang solar system. Kung tayo ang gagawa niyan, malamang ay sa Mercury tayo kukuha ng materyales. Ngunit hindi lang pa sa pagmimina sa planeta ang gagawin, kundi uubusin mismo ang buong Mercury para makagawa lamang ng Dyson Swarm. Hindi pa nga yan Dyson Sphere. Pero paano natin madedetect ang isang giant alien superstructure sa space? Yan ang sinubukan sagutin ni Freeman Dyson. Dalawang paraan ang kanyang pinropose. Ang una, kapag nag-o-observe ka ng isang star sa isang parte ng galaxy, may kita mong unti-unting humihina ang liwanag nito hanggang sa mawala ito. Yan ay habang binubuo ng isang Type 2 civilization ng sphere sa palibot nito. Pangalawa ay ang makakita ng maliwanag na infrared light sa lugar kung saan dati ay makikitang may visible light ang isang star. Ibig sabihin, andun pa din ang star pero infrared light na lamang ang makikita dito. Mas maliwanag kesa sa nai-emit ng ibang stars. Ito'y dahil habang kumukuha ng enerhiya ang Dyson Sphere o Dyson Swarm sa host star, umiinit ang mga ito at maglalabas ng init sa anyo ng infrared light. At ito ang nasa isip ng grupo ng astrophysicists sa nadiskubre nila sa ating galaxy. Dalawang magkaibang teams na nag-conduct ng magkahiwalay na studies gamit ang magkakaibang data at equipments gaya ng Gaia Telescope at WISE Telescope. Sino-survey ang milyong-milyong stars kung saan nakakita sila ng 7 candidates na maaaring may Dyson Sphere ang nakapalibot dito. Tila itim na bilog lamang ang mga ito sa papel, pero ang totoo, kakaiba ang mga ito. Karamihan sa 7 Dyson Sphere candidates ay red dwarf star. Mas maliit at mas marami ang ganito sa universe. Sa studies ng unang team, ang red dwarf stars na ito nasa 500 to 900 light years ang layo sa Earth at mas malakas ng 60 times ang iniemit na infrared light kumpara sa dapat nitong emission. Sa pangalawang team naman ay hindi lamang dwarf star ang sinurvey, iba't ibang sukat at mas malalayo, nasa 6,500 light years ang layo sa atin. 25 degrees ang prediction, yan ang excess infrared brightness kung sakaling may Dyson Swarm sa isang star. At ayon sa mga studies, yan nga ang ating nakikita. Kaya't kung megastructure nga ang 7 candidates na ito, Dyson Swarm ito at hindi Dyson Sphere. Pero alam naman natin ang universe, hindi ganyan kadali magbigay ng sagot. Palagi magandang ideya na harapin ang ganitong klase ng discoveries nang may pagdududa. At kailangan nating isipin na ang mga studies na ito ay preliminary lamang. At ayon din naman sa studies, aminado silang ang kakaibang findings na ito ay maaring may natural explanations. Diyan papasok ang isang problema sa siyensya. There's a new study that may suggest we are not alone. 7 stars that might be surrounded by super advanced alien megastructures. Curiosity surrounding alien megastructures is gaining momentum. Advanced megastructures known as May malaking problema sa komunikasyon ng siyensya, lalo na sa usapin ng space at universe. Kadalasan komplikado ang usapin. Mahirap para sa mga scientists na may paliwanag ang mga ito sa paraang maintindihan ng ordinaryong tao. At kung hindi ito madaling maintindihan, alam ng mga scientists na mawawalan ng interes ang publiko sa mga ganitong usapin. At kung walang interes ang publiko, ang mga investors at kumpanya nagpopondo ng mga research, maaring hindi na magtuloy dahil hindi na nila nakikitang importante at profitable ang mga ito, na siyang sisira sa pag-asa at pangarap ng mga researchers na gumagawa ng mga importanteng research na ganito. Pero alam mo ba kung ano ang pumupukaw sa interes ng publiko? Aliens at ang potensyal na discovery ng alien life. Kaya ang mga scientists, astronomers at mga astrophysicists kinakailangan baguhin ang pagpresenta ng kanilang mga research sa para makakapukaw ng atensyon ng publiko. Simple lang ang paraan, gawing alien megastructure ang headline. Sigurado makakapukaw ng atensyon at aasang mas maraming mag-publish ng research, magva-viral sa social media at ang publiko maghahanap ng mas madami pang kasagutan na siyang magtutulak sa mga investors na pondohan pa ang mga research.
Sa kaso ng dalawang papers tungkol sa Dyson Sphere, maganda ang research at science sa likod nito. Ngunit alam ng mga researchers na mas interesanting headline ng alien megastructure. Nilagyan ng magandang titulo para basahin ng publiko at umaasa maging interesado tayo sa mga mind-blowing realities ng ating universe. May ilan namang natural explanation sa potensyal na Dyson Swarm. Isa dyan ay maaaring hot planetary disk ito, nagpo-produce ng extra infrared emissions. Ang paghina ng light, maaaring dulot ng dust and clouds na siyang humaharang sa light ng sun. At ang infrared signatures, dulot din ng pag-init ng mga dust at clouds na yan. Isa pang dahilan na may malaking collision sa planetary system na nagpo-produce ng maraming clouds at debris na nagresulta sa findings. O maaaring ganoon lamang talaga ang behavior ng mga stars na yon, behavior na hindi pa natin naobserbahan dati, at nakakakita pala tayo ng mga bagong stages ng isang star na hindi pa natin alam. Lahat ng paliwanag na yan ay posible, at ganun din ang posibilidad ng Dyson Sphere o Dyson Swarm. Kailangan na mas marami pang pag-aaral, kailangan gumamit ng ibang equipments gaya ng James Webb Telescope para masigurado kung ano talaga ito. Sa totoo lang, pagkalabas ng original papers ay may ilang studies na muli ang ginawa at 3 sa 7 posibleng Dyson structure ang nagkaroon ng paliwanag. Ginamit ng isang grupo ng mga astronomers ang Very Large Array Sky Survey o VLAS, isang array ng radio telescope. Nalaman nila ang heat signatures hindi mismo nanggagaling sa star kundi sa likod nito. At yan ay sa 3 sa 7 potential na Dyson Sphere. Ibig sabihin, ang 3 yon ay siguradong hindi Dyson Sphere. Maaaring hotdog galaxies o hot dust obscured galaxy ang nasa likod ng mga ito, at yun ang heat signatures na nakita ng mga astrophysicists. At kahit common phenomena naman ito sa universe, ay mahirap makakita ng ganito. Ang hotdog galaxy ay isang quasar kung saan may malaking amount ng dust na nakapalibot dito. May active black hole sa gitna, naglalabas sa matinding radiation at init, kaya't maliwanag ito sa infrared. Kung may impormasyon naman pala tungkol sa hotdog galaxies, bakit Dyson Sphere ang unang nabanggit? Una ay dahil sa mas nakakapukaw nga ito ng atensyon ng publiko. Pangalawa ay nasa 14 years pa lamang nating nalalaman ng tungkol sa hotdog galaxies, kaya't kung tutusin ay bagong impormasyon pa lamang ito. Pero ang makakita ng 7 object na tila hotdog galaxies ay hindi pa rin pangkaraniwan, kaya't hindi ito ang naisip na paliwanag. Pero hindi ibig sabihin na ang 4 pang natitirang object ay hindi Dyson Sphere o Dyson Swarm. Ang totoo, hindi natin alam, kaya't bukas pa rin sa ibang posibilidad. At kahit na malamang hotdog galaxies pa lamang ito, nakakamangha pa rin. Isang ancient rare active black hole, kinakain ng dust na singlaki ng galaxy, ang nakikita natin. Yan ang punto ng istoryang ito, mas kapanapanabik ang alien megastructure kaysa sa hotdog galaxies. Kaya't yun ang titulong ginamit ng mga astrophysicists. Ang posibilidad na ang 4 pang candidates sa alien megastructure ay mababa, pero hindi ibig sabihin ay zero. Oras lang ang makakapagsabi. Kailangan na mas marami pang studies, surveys, gumamit ng ibang equipments gaya ng James Webb Telescope para masigurado kung ano talaga ang mga ito. At kung ikaw ay kagaya ko, tingin ko ay hindi imposibleng maraming extraterrestrial intelligent life form sa universe, at darating ang araw na makikita rin natin sila. Pero sa ngayon, hindi pa dumating ang araw na yan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.